Magandang hapon guys, tara samahan nyo kami sa pagbenta. Time check guys, 6 PM po yan. So, while nagbibenta kami, nag-arrange din po kami ng aming mga panindang nabili nung linggo. So, ayan, Monday po yan kasi holiday po. So, nandito po yung aking Diyosawa. So, kami pag nasa tindahan, nagtutulungan po talaga kami guys. Hindi lang po sa tindahan, pati na rin po sa aming bahay. Tulungan po kaming dalawa. Siya naman po guys ay pumapasok sa Maynila. Monday po ng umaga, luluwas na po siya ng Maynila. So, nagtatrabaho po siya sa may Mandaluyong. Doon din po ako dati guys nagtatrabaho. So, naisipan ko lang din, 2 years ago, nag-resign po ako sa trabaho ko para magtayo ng tindahan dito sa Bulacan. So, yung asawa ko po guys, ang taga Bulacan, taga San Ildefonso, Bulacan. Ako naman po guys ay sa Mindanao, sa Misamis Oriental. So, yan po yung mga customer ko. Bumibili sila ng mga school supplies kasi pasukan na bukas, Tuesday. So, ayan, may estudyante tayo sumisilip-silip at excited lang pumasok sa kanilang paaralan. Nga pala guys, di ko na natapos ang aking kwento. So, yung asawa ko po ay umuwi naman pabalik dito sa Bulacan pag Friday po ng hapon. Minsan dumarating na po siya dito ng gabi kasi ang pasok niya ay 8 ng umaga hanggang alas 8 po, ay hanggang alas 5 po ng hapon. So biyahe pa po siya sa Maynila papunta dito. So malayo-layo din po ang kanyang binabiyahe. Nung nagtatrabaho pa po ako guys, sinusulat ko kung ano yung gusto kong gawin after ko mag-resign. Kasi plano ko talaga, ang dami kong plano sa buhay. Nung mayroon akong notebook na sinusulatan, so yung pinakauna ko talaga is yung grocery. Tapos, meron ding babuyan, yung dealer ng mga soft drinks, yung malaking wholesale na. Tapos nakasulat din doon yung water refilling station na plano ko, bigasan, ayun. So madami akong nakasulat doon sa aking notebook. Kasi kasi gusto ko talaga pag after ko mag-resign ay mayroon naman akong gagawin. Hindi naman yung parang bubuhayin ka na lang ng asawa mo, 'di ba? Nakakahiya din naman 'yun. So iba din kasi yung meron kang pera. So yan yung anak namin guys, grade ano na ba siya, grade 5 na sa pasukan. So excited din siya pumasok ng eskwelahan. Pag talaga tayo nangarap, matutupad. Basta yung yung gusto mo talagang gawin sa buhay ay gagawan mo ng paraan para matupad. So, nung nagtatrabaho pa kami guys, nag-iipon talaga kami. Doon kami nakaipon ng quarantine kasi nung time ng quarantine talagang hindi ka nakakalabas. Meron lang binibigay yung barangay sa inyo, binibigyan kayo ng ayuda. So, lahat naman siguro tayo naka-experience nung ayuda. So, madami talaga binibigay dati sa amin doon sa may Mandaluyong. Kaya, kahit paano guys, nakapag-ipon talaga kami. As in, nakapag-ipon talaga. Tapos, that time, nag-resign po ako sa dati kong pinapasukan. At, yun nga, medyo okay at malaki-laki po yung sahod ko noon. Kaya, talagang yung pera namin, yung sahod namin, ay naiipon talaga namin. So, nung time ng quarantine, nagpapadala na lang kami ng pera sa Bulacan kasi yung anak po namin ay nakatira sa bahay po ng aking mga biyanan. So, dito po nakatira yung anak ko sa Bulacan. So, nung nag-resign na nga ako guys, pumunta na kami dito sa Bulacan. Dala na, bitbit ko na yung mga gamit ko. Kasi, yun na nga ang plano namin, magtayo na kami ng tindahan dito sa Bulacan. So, natupad naman siya after siguro 2 months o 3 months pa kasi naghihintay kami nung gagawa. Kasi yung gagawa, may ginagawa pa siya na iba project niya. So, hintay muna kami ng siguro, at so yun nga, 2 or 3 buwan din namin hinintay bago matayo yung aming tindahan. Nakakatuwa lang kasi nung first day po namin ng bukas na ng aming tindahan, nakakumita na ako ng 500 pesos mahigit nun. So, nung pangalawang araw, nadagdagan na, naging 1,000 na. Yun talaga tumataas na. Tapos hanggang sa naging nakilala na kami dito sa Bulacan.
Tapos yun nga, meron din kaming loading. Yung loading ko guys ay Smart Padala. Dati Smart Padala pa siya, ngayon ay Maya Business na. Tapos pag ang Maya ko naman ay nagkakaproblema kasi minsan meron silang network problem. So minsan GCash po ang ginagamit ko pang load. Tapos meron na din ako yung GCash ng pang GCash. So nag-GCash na din ako. So paunti-unti nadadagdagan din po yung aming mga paninda. At nadadagdagan din po yung aming pera sa GCash, sa cash in and cash out. So nagkaroon din kami ng creamline ice cream guys. So meron din na din kaming mga bigas. So sa bigas naman minsan 5 hanggang 7 sakong bigas ang ino-order ko every week. Ngayon dahil sa sobrang mahal na ng bigas, minsan sa 2 linggo, ilan na lang na o-order kong bigas, 5 bigas. Minsan matagal siyang maubos. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Minsan tumataas talaga ang mga presyo ng ating mga bigas. Pero hoping na sana bumaba na ang bigas. Yun naman ang sabi ng supplier. Pag nag-anihan na, yun, bababa na rin ang mga bigas. So, meron din po kami mga frozen products, guys. So, bumibili po kami ng frozen sa palengke. So, doon po kami kumukuha ng aming binibentang frozen product kasi hinahanapan kami ng aming customer noon. So, dati kasi wala kaming frozen product. So, nung madaming naghanap, ayun, kumuha na kami at bumibili na rin kami ng mga frozen product. Paunti-unti nadadagdagan na din po ang aming mga paninda. Meron na din po kaming school supplies. Kasi malapit lang po kasi kami sa eskwelahan. So madami talaga mga bata naghahanap ng papel, lapis, ballpen, at kung ano-ano pa na gamit sa eskwelahan. So ang mahirap lang talaga guys pag ako lang mag-isa kasi lahat ng gawaing bahay, luto, linis ng bahay, hugas ng pinggan, pakainin ng mga aso, pag-aasikaso ng anak mo, sa akin halos lahat yung gawain talaga sa bahay. Tapos syempre meron pantindahan, so paikot-ikot talaga ako. Pag may nagtatawag, balik ako doon. Minsan hindi pa ako nakakapagluto, minsan hindi pa ako nakapaghugas ng ulam kasi ilulutuin mo pa, may bibili na naman, so babalikan na naman doon sa kusina. Tapos minsan may tatawag na naman. Talagang mahirap pag ikaw lang mag-isa sa bahay. Kaya masaya ako pag nandito yung aking Diyosawa. Kasi natutulungan talaga niya ako sa lahat, sa gawaing bahay at sa gawaing tindahan. Nag-grocery naman kami guys. Every 2 weeks po ang aming grocery. Minsan pag wala na masyadong paninda, week pa lang nag-grocery na kami. Pero pinaka ano talaga namin is every 2 weeks. So, yun talaga guys. Tapos, meron din po kami mga gamot. So, kailangan ng gamot ang ating mga customers. So, yun talaga mabenta talaga. Kasi minsan, nung nagkaroon ng, di ba, nung COVID, hanggang ngayon naman, may COVID pa rin naman. Nung nagkaroon ng, yung mga gatherings, yun talaga ay nagkakahawaan yung mga tao dito sa amin, sa Bulacan. So, sa awa naman ng Diyos, may nabibilan sila ng mga gamot. Yung dati kasi nagkakaubusan sa Biogesic, di ba? Kung alam niyo yun, dati parang pag bumili ka sa Mercury Drug, bibigyan ka lang ng isang pad. Hindi ka pwedeng kumuha ng madaming pambenta kasi talagang in demand noon ang Biogesic. So, ayun guys. So, madami na rin nadagdag sa aming tindahan. Paunti-unti, dinadagdagan ko din siya ng mga laruan pambata. Kasi ang mga bata talaga ay naghahanap din ng mga laruan. So, dati hininto ko na talaga yung pagbili ng mga laruan guys. Kasi minsan nakukulitan ako sa mga bata. Pero, pag nakikita mo na madaming bumibili, kasi talagang yung mga bata talaga, pandagdag talaga yun ng benta natin. Kasi minsan pabalik-balik talaga. Kaya dapat talaga habaan din natin yung ating mga pasensya. Kasi minsan may batang bibili dyan
sa tindahan. Minsan wala naman dalang pera pero bibili daw siya. May ganun. Tapos minsan ang pera ay 5 piso tapos bibili ng juice, yung zest o 'di ba? Magkano yung kulang? Tapos sasabihin, iiyak ako. Ganun ang mga bata, guys. So dapat intindihin natin. Minsan talaga 'di ba, napupuno ka din kasi pabalik-balik sila. May time naman guys na yung mga bata talaga ay pag pinagbigyan mo ng isang beses, uulit at uulit, babalik at babalik, minsan talaga kulang-kulang na talaga ang pera ko. Kaya yun, di na ako nagpapaganon talaga na pag kulang ay okay lang. Dapat talaga pag kulang, sinasabi ko talaga na kulang pera mo, humingi ka muna sa mama mo at papa mo. Ganun talaga kasi nasasanay sila. Yun lang guys, yun lang po yun. Hello guys, good evening. So hindi pa kami tapos mag-display. Anong oras na? Time check 8:30 na po ng gabi. So ayan po siya. Yung mga napamili namin. So ayan, so magsasara na kami guys kasi bukas ay may pasok na po ang mga bata. So mayroon po akong estudyante at kailangan na rin po namin magpahinga. Yun lamang guys, sana mag-subscribe ko sa akin channel. Thank you, bye!